What's up everyone? Welcome back into my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung bakit nga ba mahirap yung mga mahihirap. Medyo simple nung tanong, no? Alright. Di bale na, mamaya may sabihin ako sa inyo. Kakaiba to. Bago tayo magsimula sa ating vlog, kung bago lang sa aking channel, please subscribe or like yung bell para updated po kayo sa aking mga bagong vlog na upload in the future. At the same time, kapag na-reach po natin yung 100 subscriber, ay magpapag-giveaway po tayo this year if it is God's will. And that's my prayer. Alright, simulan tayo sa ating topic. Bakit nga ba yung mga mahihirap ay bakit yung mga mahihirap ay mahihirap? Ito, sobrang dali lang naman yung tanong eh. Number one, kasi wala silang Panginoon. Kung wala kang Panginoon, mahirap ka na sa mundo, mahirap ka pa sa pag namatay ka sa eternal life or sa eternal death, di ba? Kaya kung wala kang Panginoon ngayon, tanggapin mo ang Diyos bilang tagapagligtas, tapos magsisa sa mga kasalanan mo. Magkaroon ka ng Panginoon ngayon mismo. Kasi ang Diyos ay magbabago sa atin. Wala nang iba. Hindi kita babaguhin. Okay? So, balik tayo sa ating secular na tanong. Na ito yung karamihan. Okay? Ito yung mga dahilan. Ito yung mga dahilan dahil bakit mahirap yung isang Pilipino, isang tao. Dahil yung mga nanay natin nila is mahirap. Yung mga ninuno nila is mahirap. Pero palagay ko naman kung haluan natin ng sipag, tiyaga, mag-aral ng mabuti, mag-strive, palagay ko ang Diyos papapalain tayo eh. Yun lang yung mga dahilan kung bakit mahirap yung mga Pilipino. Especially, ito yung masakit. Mahirap na nga. Mahirap na yung mga ninuno, mga parents, di pa nagpupursige, di pa masipag. Mahirap na nga, inagalilyo pa, uminom pa ng alak. Mahirap na nga, gumagawa ng masama. Alam niyo ba, sabi ni Solomon ba yun? Basta sa character sa Bible, na Panginoon, gusto ko na lang na, kumbaga, si Apostol Pablo, basta nasa character yon na gusto ko na sa katamtaman lang, o sa gitna lang. Hindi sobrang yaman, kasi baka pag sobrang yaman ko, mahulog ako sa pera, maging mahal ko yung pera. O kaya naman, maging mayabang. At the same time, baka hindi ko na kilalang Panginoon. Madami na siguro akong babae, bili dyan, bili dito, wala nang kwenta yung buhay. Puro sarap na lang. At pag sobrang hirap naman, ay baka naman magnakaw ako. Pag sobrang hirap ko, wala na akong makagawa na ako ng kasalanan. Kumbaga, makagawa ka ng kasalanan. Gusto ko, sa gitna lang. Which is, grabe yung influence ng isang character sa Bible na pwede natin gawin. Huwag tayong dumating yung time na sobrang hirap natin. At the same time, sobrang yaman naman natin na hindi natin kilala ang Panginoon. At sobrang grabe yung nagawa ng kasalanan. Katamtaman. Yan yung goal natin. We need to be rich, but simple. Simple lang. Okay? So, wag tayong, ito ako, okay na ako dito. At least, ganito, ganyan. Mas maganda pa rin na meron tayong nakakamit na pangarap sa biyaya ng Panginoon. Panginoon lang ang magbibigay sa atin ng true success. Yun lang itandaan. Bago tayo matapos sa ating vlog, if you want to buy this book, tingnan po yung Facebook page official link dyan sa description. Message lang po kayo. Salamat po sa panonood. Ingat-ingat po tayong lahat and God bless po. Glory to God.